Ngayong gabi, dadalhin namin sa inyo ang isang kwento na hindi lamang nakakatakot, kundi labis na nakagugulantang. Isang kaso na ikinagulat ng Pransya at nagdulot ng pagkabahala sa buong mundo. Isa itong kwento ng pagtataksil, hindi maisip na pang-aabuso, at isang laban para sa katarungan na tumagal ng higit sa isang dekada. Ito ang kwento ni Giselle, isang babaeng dinroga, ginahasa, at inabuso ng kanyang sariling asawa, si Dominic Pelo, sa loob ng 10 taon. At ang mas nakakatakot, 72 iba pang lalaki ang sangkot. Si Dominic Pelo, isang 71 taong gulang na lalaki mula sa Mazan, Southeastern France, ang sentro ng kasong ito. Sa loob ng 10 taon, nilalagyan niya ng sleeping pills at gamot sa anxiety ang pagkain ng kanyang asawa, si Giselle, gabi-gabi upang patulugin siya ng mahimbing, halos parang nasa koma. At sa ilalim ng kalasingan ng kanyang tulog, ginahasa niya si Giselle ng paulit-ulit. Ngunit hindi doon natatapos ang bangungot. Inanyayahan niya ang 72 iba pang mga lalaki na gawin ang pareho. Ang mga lalaking ito ay mula sa iba't ibang uri ng pamumuhay. Mga truck driver, sundalo, mamamahayag, IT expert, pati na rin isang gwardiya ng kulungan. Ang ilan sa kanila ay may asawa, ang iba ay may mga anak. Pumupunta sila sa bahay at sumusunod sa mahigpit na mga patakaran ni Dominic. Walang sigarilyo, walang pabango, dapat maghubad sa kusina. At kailangan nilang painitin ang kanilang mga kamay sa ilalim ng mainit na tubig upang masiguro na hindi magigising si Giselle. Si Giselle ay walang ideya na nangyayari ito. Sa loob ng maraming taon, pumayat siya. Nalagas ang kanyang buhok at madalas na nalilito. Inakala ng kanyang pamilya na baka may Alzheimer's na siya. Sinabi ng kanyang asawa na pagod lamang siya. Ngunit ang katotohanan ay mas masama pa. Noong 2020, bumagsak ang lihim na mundo ni Dominic. Nahuli siya sa isang tindahan habang sinusubukang kuhanan ng video ang mga babae sa ilalim ng kanilang palda. Nang siya'y naaresto, kinumpiska ng pulis ang kanyang mga cellphone at iba pang mga gamit. Dito natagpuan nila ang higit sa 300 larawan ni Giselle na wala sa sarili, at iyon pa lamang ang simula. Ang sunod na natuklasan ay mas kasuklam-suklam, 20,000 videos at litrato ng panggagahasa kay Giselle na ginagawa ni na Dominic at ng iba pang mga lalaki. Lahat ito ay maayos na nakatago sa mga folder na may label na abuse. Sa investigasyon, lumabas ang mga nakakapangilabot na detalye. May ilang lalaki na ginahasa si Giselle ng isang beses, ngunit ang iba ay bumabalik ng maraming beses. Mahigit 50 sa mga lalaking ito ay natukoy na at ngayon, nahaharap sa paglilitis kasama si Dominic. Ang paglilitis na ito ay nagpayanig sa buong Pransya. Para kay Giselle, hindi lamang ito laban para sa katarungan, kundi laban din upang mailabas ang katotohanan. Nakipagdiborsyo na siya kay Dominic at humihiling siya ng pampublikong paglilitis. Ayon sa kanya, dapat lumipat ang kahihiyan. Ito ang paraan niya upang mabawi ang kanyang buhay at ipakita sa iba na posible ang bumangon matapos ang hindi masukat na pagdurusa. Ngunit ang kasong ito ay higit pa sa isang personal na trahedya. Ito ay isang salamin ng mas malaking problema, isang lipunan kung saan hindi ligtas ang kababaihan. Kahit sa loob ng kanilang mga tahanan, sa Pransya, ipinakita ng mga survey na ang malaking bahagi ng pang-aabuso ay nagaganap sa loob ng mga tahanan. Madalas na ang biktima ay dinudroga o nawawalan ng malay. Ang krimen na ito ay maaaring isang matinding halimbawa, ngunit ito rin ay isang masakit na paalala na ang kaligtasan ng mga kababaihan ay palaging nasa panganib kahit sa kanilang mga tahanan, sa trabaho o sa pampublikong lugar. Ang kasong ito ay isang hamon sa konsensya ng Pransya at pinipilit tayong harapin ang nakakikilabot na katotohanan. Ang panganib ay hindi lamang nasa madilim na eskinita o pampublikong espasyo, kundi pati nasa mga lugar kung saan dapat tayong maging ligtas, sa ating mga tahanan. Ang kaso ni Giselle ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang kanyang tapang ay isang makapangyarihang pahayag. Hindi lang siya lumalaban para sa kanyang katarungan, lumalaban siya para sa lahat ng kababaihan. Hindi lamang ito isyu ng Pransya,
Ito ay isang pandaigdigang issue at ang usapin tungkol sa kaligtasan ng kababaihan ay kailangang magpatuloy. Maraming salamat sa panonood. Manatiling informed, manatiling alerto, at sama-sama tayong ipaglaban ang isang mas ligtas na mundo para sa kababaihan.